Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at eto nga mga kababayan, Ombudsman kumanta. Eto na, ang inaantay ng lahat. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating aalamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po at eto na nga, simulan na po natin to. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao. So yan mga karibin natin, bago po natin muling i-play ang video ito, pasadahan po muna natin ang mga nagte-trending na mga balita dito po sa mundo ng social media. At unahin na nga po natin itong natatawa ko dito kay Castro, no? Tinawag na kulang-kulang ang brain cells. Eto mga kababayan, pakinggan po natin to at bigyan natin ng reaksyon. Eto na po. Ang yung brain cells ng mga taong nagsasalita para sa administration. Yan ang sagot ni VP Inday Sara sa pahayag ng tagapagsalita ng palasyo na emosyonal umano ang pangalawang pangulo. Nakita po natin kung paano po sumagot ang Vice Presidente, napaka-emosyonal. Sabi nga po natin, may kasabihan po na when emotions are high, intelligence is low. Never speak out of anger. No, I'm not angry. I'm just stating a matter of fact. Hindi ako emotional. Nakita niyo naman ako kung paano ako maging emotional. Hindi pa ako umaabot doon. I'm just stating a fact that really kulang-kulang yung brain cells ng mga taong nagsasalita para sa administration. So yan mga kababayan, do you agree with Vice President Sara Duterte na kulang-kulang ang brain cells, no? Kumbaga, kulang-kulang talaga, no? Itong si Castro. Well, anyway, ano pong inyong opinion dyan mga karibin natin? I-comment mo na lang. At eto, pasadahan po natin ang balitang ito. Post naman po ni Sir Jason Sonsa. Sabi niya po dito, no Remulla must be Ombudsman. Okay? Ito, i-zoom in po natin para mas lalo po natin makita yung mga sinabi po dito. Alright? Sabi po dito, justice must begin at home. Former DOJ Secretary Remulla cannot be entrusted with the nation's anti-corruption watchdog role while he's under active ombudsman investigation for murder, graft, electoral manipulation, and institutional abuse. Nako, eto pala. Eto pala ang mga kaso ni SOG Boying Remulla sa Ombudsman. Aba, ngayon ko lang ito na Salamat po Sir Jason sa at ma-share po natin itong mga kaso ni Boying Remulla dito sa Ombudsman. Ulitin ko po mga kababayan, murder, graft, electoral manipulation, and institutional abuse. If we value, sabi po dito ni Sir Jason Sonsa, if we value democracy, transparency, and fair play, the answer is clear. Crispin Boying Remulla is categorically unfit to serve as ombudsman, not now and not ever, until every single complaint against him is resolved, cleared beyond doubt and accounted for. Yan mga palakpakan po natin. Totoo nga naman. Bakit ka naman magiging opisyal ng isang opisina na kung saan ikaw ay may kaso dyan sa isang opisina na yan? Para mo kaming binigyan ng bato na ipinukpok mo na po namin sa aming sariling ulo. Diba? Kung ikaw ang magiging ombudsman, diba? Diba mga kababayan? Dapat po i-cleared muna. Sabi po dito ni Sir Jason sa you have to resolve cleared first, no? Before you apply to be the ombudsman. Ayan mga kababayan, ano po ang inyong masasabi dyan? I-comment nyo na lang po at eto. Pasadahan din po natin itong eto talaga Sabi naman po dito mga karibyo natin, House Prosecutors, Islam, BP Sara's legal strategy in Senate reply, she just wants to avoid trial. Kung hindi ba naman kayo mga ob-ob, no? Kung hindi ba naman kayo mga loko-loko, di ba? Yan. Kung talagang nag-a-avoid si Vice President, wala namang karapatan si Vice President Sara Duterte na mag-avoid
sa trial na yan, di ba? It is coming from the Senate. Order po ng Senado. Ngayon, kung ayaw nyo po sa order ng Senado, bakit nyo naman isasali si Vice President Sara Duterte sa desisyon ng Senado? Di ba? Parang sinasabi nyo, dahil kasi siya siguro, parang inutusan siguro ni Sara Duterte yung Senado para hindi po tayo mag-trial. Take note, hindi po kaalyado ni Vice President Sara Duterte itong si Ispy Escudero. Bagkus ito po ay tuta ng administrasyon. Ngayon, mukhang mali yata ang pinuputakan ninyo. Mali yata yung tinatahulan ninyo. It's not the Vice President who don't want to avoid the trial. It is the Senate, mga kababayan. Diba? Kaya dikdikin nyo, kayong mga hinayuta, kayong mga taga-kongreso, dikdikin nyo ng dikdikin ang Senado. Huwag si Vice President Sara Duterte. Diba? Kasi sa bagay, gusto kasi nila talagang every time gustong-gusto nila to every time na magpapa-press conference sila, there should always be a word Duterte, Sara Duterte, former President Duterte, para sumikat ng sumikat sila. That's what, yan po ang nakikita ko Ewan ko lang sa inyo kung ano po ang inyong palagay dyan. Alright? Ito pa mga kabayan, pasadahan din po natin itong si Conte. Conte lang talagang alam nito. Baka konti lang din po ang brain cells nito Marami sila, sabi niya po dito, marami silang pamilya Duterte po. Pera at maraming chismis na bilyon-trilyon ang tinatanggap nila. Where in the world a legal counsel nagsasabi ng chismis? Diba? There should be a proof, evidence. Konti lang ba ang brain cells din mo? Paramihin kaya natin yung mga brain cells ninyo. Yan, nauso na tuloy yung brain cells nga ni, di ba? Word of the day, mga kaubayan, nga ni, di ba? Tapos brain cells pa. Brain cells nga ni, nakaw talaga, Conte, ano nangyari sa'yo? Anyway, ano pong inyong masasabi dyan? Ito pa, malaking tao, kulang din siguro ang brain cells nito. Ito, Jude Asidre, sabi niya po dito, hindi lang tungkol kung it should proceed or not. Impeachment na naman. Ang mas mahalagang katanungan ay ang nangyari sa confidential fund. Halos naubos na ang termino ninyo. Halos naubos na ang ng 19th Congress sa kaiimbestiga ng confidential fund. Hanggang ngayon pala, hindi pa rin nila alam kung saan napunta. Ay, nako, Cedre. Magsilayas na nga kayo dyan sa Kongreso kung ganito ang investigasyon ninyo. Siguro ko gusto mo na namang ubusin, di ba? Ang oras ng 20th Congress just to find out where this confidential funds goes. Hay nako mga kaubayan, wala talaga tayong mapapala. Anyway, sana po mabaliktad ang mundo at there is someone who could tell these people na sobra na kayo. Tama na. Let's proceed. Let's do our job. No? Let's talk about the people. Let's talk about their needs, their problems, the issues regarding our country. Hindi yung puro na lang impeachment. Alright? Ito pa mga kababayan, itong matindi. Utang ng Pilipinas umabot na halos 17 trillion pesos. 17 trillion na Umaakit na mga kababayan sa 16.92 trillion ang kabuuang utang ng Pilipinas nitong Mayo. Okay. Palaki ang utang natin. Ano na? Nasaan na yung mga project ninyo? Dapat itong 19 trillion na ito, may nakikita na tayong dito meron na tayong mga nakikitang malalaking proyekto ng ating bansa. Kasi isipin nyo mga kababayan, yung kaya former President Duterte, sa kabuuan niyang termino, 6 point something trillion. Pero napakarami po nang naipagawa. Pandemic pa yun. Ngayon, walang pandemic, puro ayuda. Ginawa ng project ang ayuda, walang talaga. Kaya palaki ang utang natin. Sino magbayad? Tayong mga Pilipino na nagbabayad ng tax. Congratulations.
Eto pa mga kababayan, last po natin pag-uusapan, World Bank umalma. Ito po, World Bank warns, nag-warning po binigyan ng babala ang Philippine officials over slow progress of Cebu, BRT. Ayan mga kababayan, the Washington DC based financial institution released its most recent implementation status and result report for the Cebu BRT. Yan sabi nga po ng World Bank, napakaluya ko ba? Napakahina naman ng progreso. Sa waray kasi luya. Di ba? Yung mahina sa waray, natawa to. Yung luya naman sa Tagalog, luya talaga yung di ba, yung nilalagay sa nagluluto ka luya. Pero dito po sa waray, pag sinabi nating luya, although luya is luya pa rin, pero there is another word na luya, ibig sabihin mahina. No, mahina yung progreso o maluya. So yan mga kaubayan, ano po ang inyong masasabi dyan? I-comment nyo na lang po. At eto, pasadahan po natin ang video ito at bigyan po natin ng reaksyon. Eto na po. Ito ang nakakagulat, viral at turning ngayon sa mundo ng social media ang di umano'y balitang kahit anong pilit yung pagtakpan ng tinatagong kabulastugan ng gobyernong Nagba ay sadyang katotohanan na talaga ang tila siyang sasampalatahatol sa iyong mga kasinungalingan. Tila nahuli na mismo ng Ombudsman si Romualdez, mga buhayang kongresista at si Princess Abante na tila naguhugas kamay ngayon sa kanilang isinumiting committee report sa Ombudsman. Kaya hindi na nakapagpigil at walang pagdadalawang isip na binasag na ni Ombudsman Samuel Martires ang buong katotohanan na siyang laking sampal naman ng kahiyan sa House spokesperson ng Kamara na si Princess Abante. Pero bago ang lahat mga kapinas, kung bago ka pa lamang sa channel namin, ay huwag mong kalimutan mag-subscribe at pakiclick na rin ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At yun nga mga kapinas, palpak na naman sina Romualdez, mga buhayang kongresista at si Princess Abante dahil nahuli mismo ng Ombudsman at hugas kamay kasi ngayon sa kanilang isinumiting committee report sa Ombudsman. Ang sagot kasi ni press release ni si Princess Fiona Abante ay sinabi nilang hindi raw sila ang nag-file ng reklamo laban kay Vice President Sara Duterte. At ayon pa kay Princess Abante, nag-forward lamang raw sila ng committee report at recommendation for filing. Pero nahuli mismo at tahas ang buwelta na hindi na nakapagpigil pa si Ombudsman Samuel Martires na itinama ang di umano'y kasinungalingan at napahiya at nasampalang katotohanan si Princess Abante. Pero bakit sila nag-forward yung nasabing committee report at recommendation for filing? Ang tanong, wala pa ba silang ebidensya magpahanggang ngayon? O kakala pa ba sila ng ebidensya mula sa Ombudsman? Ayon pa sa official statement ng spokesperson Princess Abante, unang-una, hindi ang House ang nag-file ng complaint. Wala ng House initiated was the impeachment trial through the transmission of the articles of impeachment. And matapos nga rin yung official statement na ito ni spokesperson Princess Abante ay walang pagdadalawang isip at buong tapang na sinampal ang katotohanan ni Ombudsman Samuel Martires ang nasabing spokesperson. Ayon pa sa official report nilabas ng Batas page sa kanilang official page, Ombudsman Samuel Martires slammed House spokesperson Princess Abante for saying the House of Representatives did not file the complaint against Vice President Sara Duterte before the Office of the Ombudsman in connection with the alleged misuse of confidential funds. In an interview with DZBB, Martinez asked the House why its committee gave them a copy of his report on its inquiry into the allegation against the Vice President in response to the statement of the House mouthpiece claiming that they did not file the criminal administrative complaint against Duterte before the Ombudsman. Bakit ba nila kami furnishan ng kopya ng result ng kanilang investigation? Ano yon gagawin namin pardon the word, pero ano yon gagawin namin scratch paper? Ano yon? We're not even a part of the investigation of the House of Representatives kaya hindi kami dapat furnish ng kopya, Martires said. This comes after the Ombudsman ordered Duterte and her co-accused to answer complaints of technical malversation, falsification of public documents, perjury, bribery, and corruption of public officer, plunder, betrayal of public trust, and culpable violation of the Constitution based on the report submitted with the House of Rep Committee on the Good Governance and Public Accountability.
So yan mga kabayan, ayaw talagang tumigil nitong kamera. Ha? Patuloy pa rin sila. Ha? Eto, kinasuhan na po nila si Vice President Sara Duterte ng kung ano-ano. Napakarami po. Parang yung kaso nila dito, parang yun din ang nasa loob ng, opinion lang po ito. Parang yun din po ang nasa loob ng, impeachment article of impeachment na yan, di ba? Oh. Anyway, mga kabayan, kahit ano namang gawin nila, kung talagang may kasalanan si Vice President Sara Duterte, makukonvict yan. Pero kung talaga namang walang kasalanan si Vice President Sara Duterte, kahit anong gawin ninyo, biruin nyo, natapos niya po yung 19th Congress, di ba, sa pag-iimbestiga kay Vice President Sara Duterte. Ngayon, 20th, tumawid na tayo sa 20th Congress, ganon pa rin ang ginagawa ninyo. Maawa naman po kayo sa taong bayan. Magtrabaho na pa kayo ng iba. Diba? Kasi nakikita po ng taong bayan sa tagal ng ginagawa ninyo. Mas lalo pong naliliwanagan ng taong bayan that Vice President Sara Duterte is just doing her job. At kayo dyan sa Kongreso, kayo po ang mga anay ng ating gobyerno. Okay. Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan mga kabayan? Comment nyo na lang. At don't forget to like the video. Maraming salamat po. Please po, palike po ng video. Maraming salamat po. Sawa niya ang